Anong magandang ipakain sa mga Indian ringneck? So yun po yung ating tatalakayin sa video nito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. So ganun din po yung tanong ng ating kahabi na si Aldrin Boy Lip Piamonte. Sir, ano po mga magandang pakain para sa Indian ringneck? At ganoon din po yung tanong ng ating kahabi na si Edgar J. Hardilesa. Magandang araw po, boss. Anong maganda pakain sa Indian ringneck, vitamins, and vegetable? Thank you po. Baguhan pa lang po. Thanks. So yun po yung mga katanungan ng ating kahabi. So sa mga baguhan dyan, nais nating i-share yung mga experience naman natin sa mga pinapakain natin sa mga ating mga alagang ibon, including po yung Indian ringneck. So narito po ang mga good foods. So hindi po lahat ng mga pagkain ay pwede nating ipakain sa ating mga alagang ibon, especially sa Indian ringneck. So kung meron po tayong budget, ay maganda itong mga pwede nating mairekomenda. So yung daily diet natin mga kahabi para sa Indian ringneck ay yung high quality pellet. Kung meron naman tayong pambili ng high quality pellet ay maganda po yan. Seeds, marami pong klase ng seeds. Mamaya isa-isahin po natin yung mga seeds. In moderation lamang po ito mga kahabi Hindi po natin pwedeng dadamihan yung pagbibigay natin ng seeds. Yung fresh water, ito po yung special na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi minsan yung mga kahabi natin ay doon lang nakatutok sa mga pinapakain. Ngunit ito po ay napakalaga yung fresh water na dapat lagi nating ibinibigay sa ating mga Indian ringneck at sa mga exotic birds. So kung maaari, 3 times tayo magpapalit ng mga fresh waters dahil ito po yung napaka-inam na source ng kanilang katawan, yung fresh waters po. Bukod po siyempre doon sa mga pagkain. So yung safe veggies po mga kahabi, kung kaya nyo bumili ng broccoli, maganda. Pero pricey po ang broccoli. Pero may pagkakataon din naman na bumababa yung price ng mga broccoli. Carrots, safe po yan. Spinach, bell pepper, cucumber. So marami pa pong iba na makikita natin sa palengke or sa talipapa. Yung safe fruits naman po, apple. So aalisin lang po natin yung seeds ng apple Huwag po natin ibibigay yung buong apple sa ating mga alagang ibon. Alisin po natin yung seeds o yung buto dahil toxic po yung buto ng apple. Banana, blueberries, mango. So yun po, magandang ipakain din po yan. So kung meron pa kayong makikita na pwede na pakain sa ibon, meron din tayong i-avoid. Yan, i-avoid or iwasan natin ipakain sa mga alaga nating ibon Kung merong pwedeng ipakain, merong ding hindi pwede nating ipakain sa ating mga exotic birds, especially sa Indian ringneck. Yung avocado mga kahabi, wag po natin ipapakain sa ating Indian ringneck. Chocolate, onion, garlic, caffeine, ay yung mga salty chips. So yun po, na wag natin silang ibibigay sa mga alagang ibon dahil ito po ay hindi maganda sa kanila. So yung chili po, maganda rin sa Indian ringneck and other exotic birds. So yung chili po, yung benefits ng chili, marami mga uri ng chili. Basta chili po, yung mga bell pepper sa chili, variety ng chili, yung maliliit, mahaba, matataba, basta chili, maganda po yan sa Indian ringneck. Ang benepisyo po nito, nagbo-boost ng immune system, improve digestion, natural antibacterial, and antifungal, support heart health, nagpapasigla po ng kanilang puso, natural detoxifier,
and healthy feathers and skin. So yun po yung benepisyo ng sili. So in moderation din po ha. Pag nating tambakan ng sili, in moderation din. Lahat ng ibinibigay nating mga pellet, seeds, veggies, fruits in moderation mga kahabi. At meron din tayong i-share pa mga kahabi sa pagbabahagi na ano pa yung pwedeng ibigay ng mga pagkain para sa ating mga alagang ibon. So shout out Kahabi DRC Bird Keeper. So narito po yung pagbabahagi naman ng pagpapakain niya ng mga gulay at mga prutas na pwede na malapit lang sa ating lugar, sa palengke or sa talipapa. Mga 10 klaseng gulay na pwede para sa alaga nating Indian ringneck at sa iba pang mga exotic birds. So 10 common gulay na pwede nating mabili sa market o sa talipapa na malapit sa lugar natin. So narito yung pagbabahagi ng kahabi nating si DRC, the Bird Keeper, na mga gulay na pwedeng ipakain sa ating mga alagang ibon. So panoorin po natin. Let's go, let's go! Yun! Magandang araw mga kaibon. Ano-ano ang mga gulay na pwedeng ipakain para sa ating mga alagang ibon? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibon. No? Magbibigay po ako ng 10 gulay na pwede para sa ating mga alagang ibon. Mapa small birds, medium at large na mga ibon. Number 1, malunggay. Yan, masustansya po yan mga kaibon. Pwede po nating ibigay sa ating mga alagang ibon. Mapadahon o tangkay. Kahit bunga, pwede po kaibon. Number 2, pechay. Yan, maganda rin po yan mga kaibon. Pwede yan. Number 3, talbos ng kamote o kamote tops. Pwede rin po ito kaibon. Number 4, kangkong. Mainam din po ang kangkong para sa ating mga alagang ibon. Number 5, chilies o sili. Mapa red chili man yan o green chili, pwede ang siling haba. Mainam po sa kanila yan. Mating booster po nila yan, pampagana nila. Number 6, carrots. Masustansya din ito. Pwede mong i-steam ng konti, pwede mo ring ibigay ng hilaw. Number 7, kalabasa o squash. Maganda rin ito, rich in vitamin A. Number 8, cauliflower. Pwede rin po ang cauliflower para sa ating mga alagang ibon. Number 9, okra. Pwede rin po kayong magbigay ng okra sa kanila mga kaibon. At ang panghuli, number 10 ay repolyo. Pwede rin po to mga kaibon. Pwede nating ibigay sa mga alaga nating ibon ng repolyo. Pwede nyo pong ibigay ng buo. Pwede nyo pong tadtarin bago nyo ibigay. So yun po yung 10 gulay na pwede para sa ating mga alagang ibon. Maraming salamat po sa panonood mga kaibon. Hanggang sa muli, yun! So maraming pong salamat Kahabi DRC, the Bird Keeper, sa inyong pagbabahagi ng mga 10 klaseng gulay na pwede nating mabili. So yun po mga kahabi, malapit lang sa market, sa talipapa, ito ay madali nating mabili at hindi po ito kamahalan. So sa mga kahabi natin na mayroong balak na bumili ng mga exotic birds, ay pwede nyo pong kontakin si Kahabi DRC, the Bird Keeper. So yung location niya po sa Baguio at sa Pampanga. So yung malapit sa Baguio at sa Pampanga, kung gusto nyo mag-avail ng mga exotic birds, ay pwede nyo pong kontakin si DRC, the Bird Keeper. So ito po yung kanyang Facebook page. So maraming po salamat at shoutout po sa inyo Kahabi DRC, the Bird Keeper. So ito po mga kahabi ang mga pwede nating ipakain at hindi pwedeng ipakain sa mga alaga nating Indian ringneck at mga exotic birds. So extra tips lang mga kahabi. Yung introduce new foods slowly. Ano ibig sabihin? Kung meron tayong gustong ipakain sa ating mga alagang Indian ringneck ng mga bagong pagkain, ay huwag po nating bibiglain sila.
unti-unti lang natin sila bibigyan. Kasi bago nga pong pagkain, so hindi pa sila sanay. So minsan, tinatapon lang nila yan, pinaglalaruan lang. So kung mag introduce tayo ng mga bagong prutas or gulay, ay unti-unting portion ng amount lang ang ibibigay natin sa kanya. So bago rin tayo magbigay ng pagkain, ay wash fruits and veggies before feeding. So hugasan po natin yung gulay at yung prutas na ating ibibigay sa alapya nating ibon para ma-remove po yung uneaten food daily nila. So, maalis po yung mga hindi dapat kainin doon na nakakapit sa prutas at sa mga gulay. So, yung another extra tips po, alisin po na natin yung hindi na nila nakain. So, kunyari, nagbigay tayo sa umaga at kung magbibigay ulit tayo sa hapon, alisin na po natin yung naibigay natin sa umaga at palitan natin ng bagong pagkain. So wag po natin itong iiwan ng maghapon or magdamag, baka ikasira sa kanilang digestion system. So a balanced diet, keep your parrot happy and healthy. So yun po mga kahabi, kung balance po yung ating pagbibigay ng mga pagkain, ay magiging malusog ang ating mga alagang ibon at magiging masaya sila. So another good foods na pwede nating ibigay mga kahabi, yung mais, yung mga berries, maganda yan. Kung meron tayong mulberry o blueberry, maganda yan mga kahabi. Yung sprout, yung mga munggo na sprout, yung toge, maganda rin po. Or any seeds na pina-sprout natin, maganda rin po yan. So sa percentage, merong formula ang sinasabi, 70% sa pellet, 20% sa veggies, at 10% sa fruits. So kayo na po ang bahala mag-adjust kung paano ilang percent yung mga binibigay ninyo. Meron naman, minimix lahat ng pellet, fruits, and veggies. Ganun ang pagbabahagi nila sa pagbibigay ng mga pagkain sa Indian ringneck. Sa iba naman ay separate. So sa akin, ang ginagamit ko kahabi, yung concentrate o yung integra na pang manok na concentrate, ay binababad ko yan magdamag. So kung magpapakain ako bukas ng umaga, ilalagay ko yan ngayon umaga, ibababad ko 24 hours para kinabukasan ay malambot na siya. At hugasan ko yan kasi nag-aamoy panis yan. Hinuhugasan ko yan at yun ang ipinapakain ko. Tapos sa hapon, nagbibigay ako ng small amount ng seeds. So, yung sunflower, tapos yung African mix, yun ang binibigay ko mga kahabi. So, sa pellet, bihira po tayo makabigay ng pellet kasi medyo pricey ang pellet na para sa mga Indian ringneck. Pero kung may budget, mas maganda po yan. So, yung mga prestige, ito, maganda rin tong prestige Loro Parque Bata pronounce yan. Maganda rin po. So, nagbibigay din tayo ng dry egg food. Maganda rin po. Kung may budget tayo, itong extra. Maganda rin po. Mixed nuts na po yan, mga kabi, ang laman. Pero medyo pricey po ito. Pero minsan, patitikman din natin yung ating mga alagang ibon. So yun po mga kahabi. Hope meron tayong manatutunan kung ano po yung magandang ipakain sa ating mga Indian ringneck. At kung nagustuhan nyo to, mga talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So kung meron din kayong mga tanim kahabi sa inyong kapaligiran ng mga prutas tulad ng mga bayabas, yan, maganda rin po yan. So ako meron akong tanim na bayabas, mulberry, meron din po tayo yan. Yung mangga, yan, yung Indian mango. At meron din akong tanim na avocado pero hindi po pwede nga yan. Huwag po natin papakainin ng avocado, bawal po yan. At toxic po sa ating mga Indian ringneck. So yun mga kahabi, shoutout po sa iyo Aldrin Boylip Piamonte at Edgar J. Hardelesa. Ay sa vitamins naman po kahabi, marami po tayong vitamins na pwedeng ibigay. Pero yung sa akin, ang ginagamit ko po yung Bitmen Pro na vitamins. Nagbibigay po ako every other day. Kung nagbigay ako ngayon, bukas fresh water naman. So another day. Tapos yung egg 1,000. Kung meron tayong mga breeder, egg 1,000 po. At saka yung dextrose powder. Yung dextrose powder,
minsan hinahalo ko sa sa binabad ko na yung concentrate, yung para sa manok, yun hinahalo ko doon. Minsan hinahaluan ko rin ng egg food, yung egg 1,000. Tapos yung calcium mga kahabi, kung meron tayong mabibilan ng cattle bone o yung mga itlog ng manok na shell, pwede po natin durugin at ipakain po sa mga alaga nating Indian ringneck. Kung malapit tayo sa dagat, kuha tayo ng buhangin ng dagat kasi mayroong mga shell doon ng mga durog, pwede rin po natin ibigay. Or buhangin, magbigay lang tayo ng buhangin at sila na bahalang mangngut-ngut or pumili na gusto nilang kainin. Kasi nakakatulong yun sa paggiling ng kinain nila, yung mga maliliit na bato. Kung meron kayong malaking bato na pwedeng yung natural na bato, hindi po yung mga hollow blocks kasi ano na yan meron ng chemical yan. Yung mga natural na bato mga kahabi, maganda rin po yan. So yun mga kahabi, kung makakatulong yung ating pagbabahagi sa ating mga baguhan na kung ano po yung magandang ipapakain sa ating mga Indian ringneck. Maganda ang buhay pag meron tayong mga kaalaman sa mga pagpapakain natin or sa ipapakain natin sa mga Indian ringneck at sa mga exotic birds. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.